Hello chat GPT, nandiyan ka pa? Hello? Hello chat GPT? Hello chat GPT? Hello chat GPT? Hello, kumusta? Pwede mo bang explain in 3 minutes or 4 minutes ang advantage ng Canon G1010, Canon G2010, Canon G3010 at Canon G4010 sa Epson printer, yung mga basic model ng Epson printer, at yung mga ink na ginamit, ang advantage niya at disadvantage. Sige, sandali lang. Ito na yung pwede mong gamitin sa video mo, mga ka-painting. Kung naghahanap kayo ng mas okay kaysa sa mga basic na Epson EcoTank models tulad ng L3210, L3250, L3310, ito ang pangunahing pagkakaiba. Unahin natin ang Canon G series. Yung Canon G1010, G2010, G3010 at G4010 ay gumagamit ng combination ink system. Pigment black para sa malinaw at matibay na text, tapos dye ink naman para sa mga kulay tulad ng cyan, magenta at yellow, kaya maganda para sa documents at casual photos. Malakas din sila sa paper handling, kaya mag-feed ng mas makakapal na papel tulad ng cardstock, invitation paper at calling card board. Tibay rin ang printhead nila basta tama ang maintenance at gamit ng ink. Pero dahil dye ang color inks, mas madali itong kumupas kapag nabasa o nakabilad sa araw. Sa kabilang banda, karamihan sa basic Epson EcoTank gaya ng L3210 at ibang entry-level models ay gumagamit ng micro piezo printhead, kilala sa magandang color gradation at high-quality photo printing. Kung gagamit ka ng compatible full pigment inks, mas water-resistant ang output kaya paborito sa mga sticker at outdoor labels. Pero mas limitado naman sa makakapal na papel ang ilang Epson models at mas posible ang paper feeding issues kapag sobrang kapal ng media. Sa madaling salita, kung calling cards, invitations at makakapal na papel ang focus mo, malaking advantage ang Canon G1010, G2010, G3010 at G4010. Pero kung photo printing or water-resistant prints gamit ang pigment ink, maaaring mas bagay sa iyo ang Epson. Depende pa rin talaga sa klase ng trabaho na madalas mong ginagawa, hindi lang sa brand. Yan, kailangan mo pang bumili ng mga high-end Epson printer na kayang mag-print ng makapal na papel. Ano-anong mga model ito? Sige, titingnan ko. Kung gusto mo ng regular na mag-print ng mas makakapal na media kahit 230, 300 sa GSM cardstock o specialty boards, kadalasan kailangan mo na ng mas mataas na model tulad ng Epson L8050, pang photo may rear feed, Epson L1850, A3 Plus photo printer, o Sure Color series, Halixaya, Skvay, Kampong 530 at iba pa, na mas dinisenyo para sa iba't ibang uri ng paper at professional na fine art media. Yung mga entry-level tulad ng L3210, L3350, L3310, L3350 at L530 ay mas bagay pa rin sa ordinary bond paper at typical photo paper. Hindi sila kasing flexible ng Canon G series pagdating sa makakapal na cardstock. Kaya kung ang negosyo mo ay calling cards, invitations, certificates at iba pang makakapal na papel, isa ito sa mga dahilan kung bakit maraming maliit na print shop ang pumipili ng Canon G1010, G2010, G3010 o G4010. Sa Epson, madalas kailangan mong umangat sa mas mataas na model para sa mas malawak na suporta sa iba't ibang klase ng media. Kaya lang, ang mahal ng presyo nito. Pwede mo bang i-compare ang mga presyo? Sige, titingnan ko agad. Magandang punto yan para sa comparison video mo. Pwede mong sabihin, kung ikukumpara natin ang presyo, ang Canon G1010 ay mga 2,000 hanggang 7,000 pesos. Ang G2010 nasa 7,000 hanggang 9,000. Ang G3010 nasa 7,000 pala hanggang 10,000. At ang G4010 ay 7,000 hanggang 7,000 pesos, depende sa promo. Kung Epson naman na mas magaling sa pag-handle ng makakapal na media, makukuha mo ang Epson L8050 sa mga 7,985 habang ang L1850 ay nasa 29,795. Ibig sabihin, sa presyo ng isang L1850, makakabili ka na ng dalawang Canon G series depende sa model.
Kaya para sa maraming nagsisimula sa printing business, lalo na kung calling cards, invitations o certificates ng trabaho, nagiging sulit ang Canon G series dahil mas mababa ang initial investment. Tandaan lang na yung mas mataas na presyo ng L8050 at L1850 ay dahil din sa mas mataas na quality ng photo printing, mas malawak na color gamut at ibang professional features. Kaya depende pa rin sa klase ng negosyo na balak mong pasukin. Yan, maraming salamat. Walang anuman. Good luck sa video mo at sa mga susunod mong review sa Printing Base.